Malamig ang gabi, pero mas nangingibabaw ang amoy ng sunog na gulong, usok ng jeepney, at ang pamilyar na halimuyok ng murang kape sa isang 24-hour convenience store sa gilid ng EDSA. Sa pinakasulok na lamesa, nakaupo si Elias Thorne. Sa unang tingin, mukha lang siyang ordinaryong lalaki na nakasuot ng kapas na denim jacket at mga wireless na earbuds. Pero kung titignan mong mabuti, may kakaibang kinang ang kanyang mga mata sa tuwing tatamaan ng mga neon lights. Isang gintong kislap na pamana ng dugong engkanto na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa ilalim naman ng kanyang mahahabang manggas, natatago ang itim na tila tsokolating ugat na tumitibok sa tuwing nagugutom ang kanyang kalahating aswang na katawan. At tama nga, siya ay merong kalahating engkantong dugo at may kalahating dugong aswang. Nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone sa ibabaw ng plastic na lamesa. Hindi text, kundi isang tawag mula sa isang unregistered number. Sumipsip muna siya ng kape bago ito sinagot. Thorne? Boses ng isang matandang babae ang nasa kabilang linya, si Aling Marites. Hindi chismosa kundi isang tagapamagitan sa rekto na nagbibigay ng kanyang mga kontrata. Aling M, anong meron? Kalmadong sagot ni Elias. Ang boses ay may malamig ngunit swabing indayog. Saan naman mas malaki yung bayad nito kaysa dun sa kapre sa QC nung nakaraang linggo. Muntik na kayang masunog yung jacket ko. Ano ba yan, Aling M? Narinig niya ang malalim na buntong hininga ng matanda sa kabilang linya. Seryoso to, Thorne. May tumawag sa akin mula sa isang construction site sa hangganan ng Bulacan at Valenzuela. 3 gabi na silang nawawalan ng mga trabahador. 6 na ang patay. Ang masaklap pa, walang laman loob ang mga bangkay nang matagpuan sa mga septic tank at drainage pipe. Grabe! Kailangan na nila ng tulong. Napatigil si Elias sa pag-ikot ng kanyang plastic na kutsara. Nagliwanag ang kanyang isip. Alam ko na yan. Abwak. Bulong niya. Oo, abwak. Yung halimo na humuhukay sa ilalim ng lupa. Mahilig sa bulok na karne at sariwang laman loob ng tao. Takot ang mga construction worker, ayaw nang magsipasok. Sabi ng foreman, may mga nag-iwan daw ng bakas ng matutulis na uko at amoy ng nabubulok na bangkay sa mga hinuhukay nilang pundasyon. Sana matulungan mo sila. Hulaan ko, Aling M. Ayaw nilang itawag ng pulis kasi walang magpapaliwanag sa lohikal na dahilan. Alam ko na yan. Nakailang ulit na nating naging kaso yung mga ganyan. Ngumiti ng bahagya si Elias. Alam mo naman ang kalakaran at ang pabuya. 100,000. Cash plus, may bonus kang 1 sakong tuyong dahon ng makabuhay at 7 pirasong itim ng tawas mula sa kliyente. Okay na ba yon? Dito na paayos ang upo ni Elias. Ang pera ay para sa pambayad ng upa at pambili ng load. Pero ang mga halamang gamot at tawas ay para sa kanyang supply. Lumaki siya sa puder ng kanyang lolo Ambo, ang albularyong naglikha sa kanya nung sanggol pa siya. Natutunan niya kung paano timplahin ang sarili niyang dugo gamit ang tradisyonal na panggagamot para hindi siya maging ganap na halimaw at pambiktima ng mga inosente. Sige po, kukunin ko, sabi ni Elias habang tumatayo at sinasabit ang kanyang backpack. Aling M, sabihin mo sa foreman ihanda niyo yung pera. At pakiusap, pakilikas na yung mga natitirang tao ron. Oo, siguradong wala nang tao doon pagpatak ng 10:00 ng gabi. Mag-iingat ka, Thorne. Matagal nang gutom yung abwak na yun dahil matagal nang di nakakain. Hayaan mo siya, Manang. Gutom din ako. Alam mo naman walang nakakalusot sa akin, Manang. Sagot ni Elias bago ibaba ang tawag. 11:30 ng gabi nang makarating si Elias sa paligid ng malawak na construction site. Napapaligiran ito ng matataas na yero at sa gitna ay may makikita kang skeleton ng isang itinatayong mall. Ang tanging liwanag lang ay ang buwan at ang iilang bumbilya na sumasayaw sa hangin. Pumikit si Elias. Huminga siya ng malalim.
Sa sandaling iyon, pinakawalan niya ang kanyang pandama bilang kalahating engkanto. Narinig niya ang tibok ng puso ng ibon sa di kalayuan, ang bulong ng hangin sa mga bakal, at ang kasunod nun, ginising niya ang kanyang kalahating aswang na instinct. Ang kanyang pang-amoy ay biglang nagbago, amoy ng lumang dugo, amoy ng nabubulok na karne sa ilalim ng semento, at ang amoy ng basang lupa na hinaluan ng laway ng hayop. Nasa ibaba ka nga. Bulong ni Elias sa kanyang sarili. Naglakad siya ng walang ingay, parang pusa, papasok sa madilim na bahagi ng site kung saan may malalaking bukay para sa basement. Bitbit niya sa kanyang kanang kamay ang isang espesyal na patalim, isang kalis na gawa sa pinaghalong pilak, meteorite, at binalutan ng langis na gawa sa 7 uri ng ugat na pinakuluan ng kanyang lolo Ambo. Mula sa isang dambuhalang drainage pipe sa unahan niya, may lumabas na tunog, parang may mabigat na bagay na dahan-dahang hinihila sa putikan. Tunog ng mahahabang kuko na tumatama sa semento. Mula sa kadiliman, tumitaw ang 2 pulang mga mata, ang abwak. Mas malaki ito sa karaniwang aso. May balat na tila kalabaw na may natutuyong mga putik, at ang mukha nito ay parang kombinasyon ng buhaya at taong lobo. May mahabang dila na tumutulo ang malalapot na laway. Tumayo ang abwak gamit ang 2 niyang paa. Pinalaki ang sarili para takutin ng estranghero. Umangal ito ng mahina. Isang tunog na kayang magpatakbo sa kahit sinong matapang na lalaki. Pero si Elias, pinasok niya ang kanyang kaliwang kamay sa bulsa ng jacket, habang ang kanyang kanang kamay naman ay dahan-dahang pinipihit ang kanyang hawak na kalis. Alam mo pre, sabi ni Elias habang may cool at kalmadong ngiti sa mga labi. Maling-lungsod ang pinili mong looban. Nakakabala ka sa mga taong natutulog. Sa galit ang abwak sa taong pangahas na sumagot sa kanya, ay nagpakawala siya ng isang nakakangilong hiyaw at mabilis na sumugod pasulong. Handa na siyang laslasin ng dibdib ni Elias. Pinaliid ng abwak ang agwat sa pagitan nila ni Elias sa loob ng isang kisap mata. Ang mahaba at matatalas na kuko ay ginaluhong ang mukha ni Elias. Nag-iwan ng pulang guhit ng liwanag sa hangin. Pero mas mabilis ang dugo ng engkanto. Sa isang swabe na tila walang kahirap-hirap na pag-ilag, binuhat ni Elias ang kanyang katawan pa itaas. Ang gravity ay tila panandali ang nawalan ng bisa sa kanya. Isang natural na kakayahan ng mga nilalang sa kalangitan. Habang nasa ere, pinihit niya ang kanyang kalis. Bumuo ng talim sa balikat ng abwak. Agad na umalingasaw ang usok at amoy na nasusunog na laman ng dumampi ang pilak at langis ng albularyo sa balat ng halimaw. Napasigaw ang abwak at napaatras. Hawak ang natutunaw nitong mga balat. Ano, masakit? Seryosong sabi ni Elias. Pagkababa sa lupa, hindi man lang hinahabol ang kanyang hininga. Gawain ng pagmamahal ng lolo ko. Mas pinalakas, ramdam ng abwak na hindi ordinaryong taong kalaban ito. Sa galit at takot, bigla itong sumisid pababa. Gamit ang dambuhala at natutulis itong mga kuko. Kinukay nito ang semento at basang lupa. Sa loob lang ng ilang segundo, tuluyan itong naglaho sa ilalim ng lupa. Nag-iwan lang siya ng isang malalim na butas. Natahimik ang buong construction site. Ang tanging naririnig niya na lang ay ang patak ng tubig mula sa nakalayla na tubo at ang sariling tibok ng puso. At pinasok muli ni Elias ang kanyang talim sa kalooban. Hindi niya kailangan ng mata rito. Ipinatong niya ang kanyang kaliwang palad sa basang semento. Ginising niya ang kanyang bahaging aswang. Ang bahaging konektado sa gabi, sa gutom, at sa mga nilalang na gumagapang sa dilim. Dito, sa pamamagitan ng panginginig o vibration sa lupa, nararamdaman niya ang mabibilis na paggalaw ng abwak sa ilalim. Paikot-ikot ito. Naghahanap ng timing para bigla siyang dambahin mula sa ilalim. 5 metro sa likod, bulong ni Elias. 3 metro sa kaliwa, at bumuka ang semento sa ilalim ng paa ni Elias. Lumabas ang malalaking kuko ng abwak para hilahin siya pataas at lamunin. Pero bago pa man siya mahawakan nito, mas mabilis na bumao ng kamao ni Elias pababa. Pinakawalan niya ang purong lakas ng isang aswang.
Ang kamao niya ay tumama sa nguso ng abwak at nagdulot ng malakas na tunog na bumasag sa mga buto nito. Sa pasuka ng itim na dugo ang halimaw. Habang pilit itong umaahon, nahilo ito sa lakas ng impact. Hindi na siya binigyan ng timing ni Elias. Sa isang iglap, nabunot muli ang kalis. Umikot siya sa likod ng abwak, hinawakan ng makapal nitong buhok sa ulo para iangat ang leeg nito. At buong lakas na isinaksak ang patalim diretso sa puso ng halimaw. Isa yung abwak. Ang mga pulang mata nito ay dahan-dahang nawalan ng liwanag, habang ang buong katawan nito ay unti-unting naging abo. Ang natural na reaksyon ng mga masamang elemento kapag tinatamaan ng mga benditadong sandata ng albularyo. Nakahinga ng malalim si Elias. Binitawan niya ang natitirang abo sa kanyang mga kamay at pinunasan ang kanyang kalis sa dulo ng mga jacket. Sayang ang jacket. Pangatlong beses ko na itong nilabhan ngayong linggo. Grabe naman. Baka dumi talaga ng mga aswang na yan. Bulong niya sa sarili habang pinapasok ulit ang armas. Alas 10 ng madaling araw. Nakasandal si Elias sa isang sementadong poste sa labas ng site. Bitbit ang kanyang backpack. Sa harap niya, nanginginig ang kamay ng isang construction foreman habang nag-aabot ng isang makapal na brown envelope. At isang sako na may katamtamang laki. Sigurado ka bang wala na dito yung abwak, Boss Thorn? Tanong ng foreman habang patingin-tingin sa madilim na site. Wala na. Pwede nyo nang ituloy yung mga sinesemento nyo bukas. Sagot na Elias habang sinusubukang abutin ang envelope para silipin ng pera. Kompleto, 100,000. At sa loob ng sako, nandoon ang tuyong dahon ng makabuhay at 7 itim na tawas. Salamat sa transaksyon ha. Boss, dapat nga kami yung magpasalamat sa inyo eh. Baka naubos na yung mga tao ko kung hindi ko kayo tinawagan. Sabi ng foreman sa bayo ko bilang paggalang. Tumango lang si Elias at isinukbit ang backpack at binuhat na ang maliit na sako gamit ang isang kamay. Naglakad siya palabas sa highway kung saan bihira lang ang sasakyan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Aling Marites. Aling M, sarado na ang kaso sa Bulacan. Itatransfer ko na lang yung cut mo bukas. Medyo inaantok na rin ako eh. Sabi niya habang naghihintay ng masasakyan. Buti naman, Thorn. Alam kong hindi ka bibigoy ng lola mo sa mga turo niya. Magpahinga ka muna. Sagot ng matanda bago ibaba ang linya. Isang pampasaherong jeep ang humito sa harapan niya. Sumakay si Elias at pumwesto sa pinakadulo. Habang umaandar ang jeep sa ilalim ng ilaw ng Maynila, kinuha niya ang isang pirasong itim na tawas mula sa sako at pinagmisdan ito. May naramdaman siyang kakaiba, isang malamig na enerhiya na galing sa abwak na pinatay niya.